Welcome back mga bossing sa channel natin. Tara at ipagpatuloy na natin agad ang kasunod ng chapter ng Global Freeze Black Chariot. Let's go! Kabanata 1295 Bodhalamp Maitreya. Ang pinsala ni Solangeji ay nagparamdam sa puso ni Pajijesang sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Zhang Yi na may medyo malungkot na mga mata, na parang sinasabi, "Tingnan mo, sinabi ko sa iyo na huwag maging maawain, ano ang dapat kong gawin ngayon?" Alam din niya na kung talagang mawawala ang pamilya Paji sa pagkakataong ito, hindi na makakayanan ni Zhang Yi na tumayo at hayaan ang iba na harapin ito. Ngunit pagdating ng oras ng paghihiwalay, tiyak na magiging pangit ito, at si Zhang Yi ay malalantad ng maaga. Hindi pa niya alam na nakipag-ugnayan na si Zhang Yi sa may-ari ng libing. "Panginoon, sigurado ka bang mananalo tayo?" Kinumpirma muli ni Pajijesang na may bahagyang pag-aalala. Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, "Ibalik mo lang ang iyong puso sa iyong tiyan nang may kapayapaan ng isip. Sabi ko sa iyo, hindi ka matatalo." Nang sabihin ito ni Zhang Yi, maging si Liang Yu sa tabi niya ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Sa totoo lang, tiwala si Liang Yu sa sarili niyang lakas. Pero hindi siya invincible. Napakaraming Panginoon sa mundo, at may mga taong may kakayahan at mga estranghero mula sa lahat ng panig, ngunit hindi siya nangahas na garantiya na siya ay mananalo. At saan nakuha ni Zhang Yi ang kanyang tiwala? Hindi na masyadong nagsalita si Zhang Yi, hinayaan na lang niyang manood ng palabas si Pajijesang at ayon na. Mapipili lamang ni Pajijesang na maniwala kay Zhang Yi sa oras na ito. Sa makatuwid, sa susunod na labanan, kahit na si Solangeji ay nakaranas ng malubhang pinsala, dapat siyang lumaban ng husto. Sa kabilang panig, si Xiaza Luosang ay hindi nagmamadaling pumunta sa larangan ng digmaan. Pagdating niya sa larangan ng digmaan, ang pamilya Xiaza ay naghanda ng bukas na espasyo para sa kanya, at may ilang malalakas na lalaki na may dalang malaking vat doon. Napatingin ang lahat kay Lausan, iniisip kung ano ang plano ng lalaking ito. Lausan, isa sa pinakamahalagang puwersang pangkumbat ng pamilya Xiaza. Tungkol sa kanyang impormasyon, hindi gaanong alam ng ibang kumpanya, dahil bilang isang taong may malalim na kapangyarihan sa pakikipaglaban, hindi siya madaling makipaglaban sa iba. Kahit na ito ay isang away, kakaunti lamang ang mga tao sa snow na talampas na maaaring pilitin siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Sa oras na ito, hinubad ni Luosang angka. Kaagad pagkatapos, binuksan ng isang sundalo ang malaking vat, pagkatapos ay sumalok ng lung sa malinaw na dilaw na likido, ibinuhos ito sa katawan ni Luosang. Ano ang bagay na yon? Gumagawa ba ito ng ilang tantric enchantment ritual? In-on ni Fatiksu ang telephoto mode at namangha siyang makita ang eksenang ito. Sobrang taba na ang kinakain niya sa oras na ito at hindi niya pinapansin ang kanyang personal na kalusugan. Hindi siya kasing galing ko. Nang makita ni Fatiksu ang isang taong mas mataba kaysa sa kanya, mukha siyang proud na para bang sinasabi na hindi siya mas mataba kumpara sa taong ito. Seryosong sabi ni Pajijesang, "Ang mantika." Nagbubuhos siya ng mantikilya sa sarili niya. Nang marinig ito, medyo nagulat si Zhang Yi at ang iba pa. Ano, may balak ba siyang gawing barbecue? Ganun ba siya ka-sincere? Huminga ng malalim si Pajijesang at sinabi sa maraming tao, ang kakayahan ni Losang ay ninas. Apoy? Hindi maiwasan ni Zhang Yi na magulat nang marinig niya ang kakayahang ito. Sobrang tagal na simula nang makakita ako ng alien na may kakayahan sa apoy. Pagkatapos ng pagdating ng panahon ng yelo, ang panahon ay nagyelo, at ang natural na kapaligiran ay natural na medyo napipigilan para sa mga dayuhan na gumamit ng apoy. Siyempre, may mga pagbubukod sa ilang mga espesyal na kakayahan sa sunog. Halimbawa, ang binyan ni Suzaku Jianghan. O ang kakayahan ni Xiao Hong na huminga ng apoy. Ang itim na apoy na itinago ni Zhang Yi ay talagang ang lumalamon na kapangyarihan ng kawalan. Ito ay madaling ipaliwanag dahil ang apoy ay masyadong madaling mapatay ng yelo at niebe, at ang paglabas nito mismo ay sumisipsip ng malaking halaga ng enerhiya ng init ng yelo at niebe sa kapaligiran. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang kakayahan ng apoy ay hindi sapat na malakas. Ang pagkasunog ay isa sa mga pinakaunang enerhiya na pinagkadalubhasaan ng mga tao, at ang pagsamba ng mga tao sa apoy ay nakaukit sa kanilang mga buto. Hanggat ang kapangyarihang ito ay ginagamit ng maayos, maaari pa rin itong magdulot ng labis na kakilakilabot na mapangwasak na kapangyarihan. Hindi ko lang alam kung paano lalaban ang taong brasa na si Luosang sa kabilang banda. Naka-cross-legged si Luosang sa niebe,
hinayaan siyang ibuhos sa kanya ang sunod-sunod na sandok ng ghee. Ang kanyang makapal na balat ay tila nakakahinga, na bumabalot sa makapal na mantikilya sa mga patong ng kanyang balat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng orange-yellow butter, at siya ay mukhang malagkit, nakahawig ng isang sinaunang pisikal na Buddha. Nang makita ni Zhang Yi ang eksenang ito, naisip niya si Xiao Honglian, ang taong namamahala sa Yangsheng base sa Tianhai City. Sa tulong ng mga dayuhang bagay. Kapag napraktis ni Xiao Hong ang kanyang kapangyarihan, gagamit din siya ng mataas na konsentrasyon ng alak o gasolina. Tila ang matabang lalaking ito ay may katulad na kakayahan tulad ni Xiao Honglian. Naman, ang sumunod na nangyari ay nagpatunay sa hinala ni Zhang Yi. Ang malaking tangke ng langis, na kasing tangkad ng tao, ay nagbuhos ng 1/4 ng mantikilya sa katawan ni Luosang. Matapos matabunan ng mantikilya ang buo niyang katawan, dahan-dahan siyang tumayo, itinaas ang vat ng mantikilya gamit ang 2 kamay, at saka ibinuhos sa malaking bibig niya. Naman, tulad ng naisip ko. Naisip ito ni Zhang Yi at sinabi kay Paji Jesang. Bagamat ito ay isang maliit na impormasyon lamang, hindi nangahas si Paji Jesang na pabayaan ito at mabilis na sinabi kay Solang Jeji. Kapag napraktis ni Xiao Hong ang kanyang kapangyarihan, gagamit din siya ng mataas na konsentrasyon ng alak o gasolina. Tila ang matabang lalaking ito ay may katulad na kakayahan tulad ni Xiao Honglian. Naman, ang sumunod na nangyari ay nagpatunay sa hinala ni Zhang Yi. Ang malaking tangke ng langis, na kasing tangkad ng tao, ay nagbuhos ng 1/4 ng mantikilya sa katawan ni Luosang. Matapos matabunan ng mantikilya ang buo niyang katawan, dahan-dahan siyang tumayo, itinaas ang vat ng mantikilya gamit ang 2 kamay, at saka ibinuhos sa malaking bibig niya. Naman, tulad ng naisip ko. Naisip ito ni Zhang Yi at sinabi kay Paji Jesang. Bagamat ito ay isang maliit na impormasyon lamang, hindi nangahas si Paji Jesang na pabayaan ito at mabilis na sinabi kay Solang Jeji. Kapag napraktis ni Xiao Hong ang kanyang kapangyarihan, gagamit din siya ng mataas na konsentrasyon ng alak o gasolina. Tila ang matabang lalaking ito ay may katulad na kakayahan tulad ni Xiao Honglian. Naman, ang sumunod na nangyari ay nagpatunay sa hinala ni Zhang Yi. Ang malaking tangke ng langis, na kasing tangkad ng tao, ay nagbuhos ng 1/4 ng mantikilya sa katawan ni Luosang. Matapos matabunan ng mantikilya ang buo niyang katawan, dahan-dahan siyang tumayo, itinaas ang vat ng mantikilya gamit ang 2 kamay, at saka ibinuhos sa malaking bibig niya. Naman, tulad ng naisip ko. Naisip ito ni Zhang Yi at sinabi kay Paji Jesang. Bagamat ito ay isang maliit na impormasyon lamang, hindi nangahas si Paji Jesang na pabayaan ito at mabilis na sinabi kay Solang Jeji. Hearing this, Solang Jeji frowned slightly. He held the Vajra stick in his hand, thought for a while, looked at the entire battlefield, and then looked at the ground under his feet, and got some ideas. At this time, Luosang, who had completed preparations, finally arrived on the battlefield. This is not game, no one needs to call start. After setting foot on the battlefield, one of the two must fall. Luosang's huge body was covered with sticky butter. He touched his big bald head and suddenly opened his mouth. The mouth opened at an angle unimaginable to humans, like the mouth of a jackal, tiger, or leopard. Ouch! An extremely harsh roar was carried Eli the strong wind and blew across the entire snowfield. The wind blew past Solang Jeji, and his expression suddenly turned ugly. Has bad breath. Mga tao mula sa parehong kampo. Bagamat malamang na totoo ang sinabi ni Solang Jeji, sa napakaseryosong sitwasyon kung saan ang buhay at kamatayan ang pinagdesisyunan, tama ba talagang sabihin ito? Ahahahaha! Biglang tinapik ni Luosang ang kanyang tiyan at tumawa ng malakas. Habang siya ay nakangiti, ang kanyang katawan ay biglang nagliyab sa pamamagitan ng yisor, tunog. Kaya lang, hindi ordinaryong dilaw ang apoy, kundi ginto. Sa likod niya, bumangon ang isang gintong apoy na halo. Tumawa siya ng malakas, tinapik ang kanyang tiyan, at ang ginintuang liwanag sa likod niya ay talagang parang ang maalamat na Maitreya Buddha. Si Luosang, ang numero 1 mandirigma ng pamilya Xiazha, ay isang taong may mga espesyal na kakayahan, at ang kanyang codename ng kakayahan ay Buddha Lamp Maitreya. Index ng kakayahan, 9,700 puntos. Biglang ginamit ni Luosang ang kanyang matatabang braso upang suportahan ang lupa, at ang kanyang buong katawan ay para. Isang agos ng ginintuang apoy ang bumulaga sa kanyang bibig, at ito ay nagsawang sa gitna,
at pagkatapos ay tumakbo patungo sa larangan ng digmaan sa kaliwa at kanang bahagi. Si Solangeji ay nanatiling hindi nagbabago bilang tugon sa lahat ng mga pagbabago, pinapanood ang mga pamamaraan ni Lausan na may malamig na mga mata. Makalipas ang ilang segundo, ang buong larangan ng digmaan ay napapaligiran ng nagdangalit na apoy. Ito ay isang singsing ng apoy na may radius na halos 1 kilometro, at ang apoy ay halos 2 metro ang taas. Sa susunod na sandali, si Luosang ay nakadapa sa lupa. Ang kanyang orihinal na napakataba na katawan ay kasing flexible ng isang cheetah, at dumiretso siya sa Solangeji na parang isang cannonball. Ang mga paa ni Solangeji ay matatag na nakaugat sa nyebe, at hinawakan niya ng mahigpit ang Vajra staff sa kanyang kanang kamay. Kabanata 1276 Fireball. Sumugod si Luosang patungo kay Solangeji, ang kanyang katawan ay nagniningil sa hangin na parang isang malaking bolang apoy. At habang siya ay naniningil, ang apoy ay lalong tumitindi. Unti-unti, ang bolang apoy na ito ay naging isang malaking bolang apoy na may diameter na 4 hanggang 5 metro. Nahaharap sa pag-atake na ito, hindi ito madaling tinanggap ni Solangeji, ngunit maingat na piniling umiwas. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sprint, mabilis na sumugod ang bolang apoy patungo kay Solangeji. Pabilis ng pabilis ang bilis. Ang rolling friction ay napakaliit na wala kang magagawa. Tumawa. Sa larangan ng digmaan, agad na napuno ng puting ambon ang hangin. Ang mataas na temperatura ay natutunaw ang yelo at nyebe at pagkatapos ay sinisingaw ito. Ang larangan ng digmaan ay puno ng puting singaw. Saglit na lumabo ang paningin at mahirap makita kung nasaan ang tao. At dahil ang buong larangan ng digmaan ay natabunan ng apoy ni Lausan ng maaga, walang paraan upang i-on ang infrared viewing mode. Dahil dito, hindi maintindihan ng mga tao sa labas kung ano ang nangyayari sa larangan ng digmaan. Hindi napigilan ni Zhang Yi ang dahan-dahang tumango at pinuri, talagang matalino ito. Bilang isang dalubhasa sa praktikal na paaralan, nakita rin ni Liang Yu ang kahanga-hangang paggamit ng kasanayang ito. Alam niya na ang laban na ito ay hindi ang katapusan. Kahit na manalo siya sa round na ito, kailangan pa rin niyang harapin ang susunod na kalaban. So, walang chance na maobserbahan ng iba ang fighting style niya. Maging si Zhang Yi ay walang magawa sa harap ng sitwasyong ito. Ang paraan ng pagmamasid ng mga tao sa mga panlabas na bagay ay walang iba kundi ang 5 pandama ng katawan. Kabilang sa mga ito, kung ano ang nakikita ng mga mata ay ang pangunahing paraan ng pagmamasid sa mga panlabas na bagay. Kapag hindi mo ito nakikita, ang iyong paghuhusga tungkol sa isang bagay ay lubos na makompromiso. Hindi niya ito makita at hindi rin makita ng iba. Ngayon ay maaari na lamang hintayin ng lahat ang resulta ng labanan sa loob. Si Solangeji ay nasa puting ambon at may dumadagundong na tunog sa kanyang mga tainga. Iyon ang napakalaking paggalaw ng naglalagablab na karwahe na binago ni Luosang na nagmamadaling patungo sa kanya. Bagamat hindi siya makakita ng malinaw, gumagana pa rin ng maayos ang kanyang mga tenga. Ang tanging depekto ay ang malaking halaga ng grasa ay nawiwisik sa paligid ni Lausan na nasusunog sa nagliliyab na apoy. Ito ay lubos na nakaapekto sa paghatol ni Solangeji, kaya ang kanyang mga mata ay halos maging dekorasyon. Ang isa pang punto ay nasa paanan. Sa ilalim ng impluensya ng mataas na temperatura, ang mga yelo sa ilalim ng ating mga paa ay mabilis ding natutunaw. Isang malaking depresyon ang nabuo at walang lawa na nabuo dahil ang lahat ng tubig ay mabilis na sumingaw. Boom! Muling nagmula sa hamog ang apoy na karo at nang makalapit siya, kitang-kita pa rin ang nakasisilaw na gintong apoy. Biglang nanigas ang mga mata ni Solangeji. Biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Solangeji at lumingon siya upang makita si Luosang na lumilipad sa himpapawid, nababalot ng langis at nasusunog ng gintong apoy. Nakangiti ang mga sulok ng bibig ni Luosang na parang Maitreya Buddha, ngunit may panlilibak dito. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng makapal na taba, at ang isang malaking halaga ng G ay pansamantalang ibinuhos dito, na parehong isang mahusay na panggatong at maaaring ilihim mula sa balat. Sa ganitong paraan, nabuo ang isang natural na proteksyon na layer. Ito ay isang mahusay na depensa laban sa isang pinahusay na dayuhan tulad ni Solangeji. Tawag. Huminto si Luosang sa paggulong pagkalapag, lumapag sa pagkakadapa, at mabangis na tinutukan si Luosang at nag-spray ng gintong apoy. Ang apoy ay payat, tulad ng isang sinulid kapag ito ay lumabas,
at pagkatapos ay dahan-dahang naging mas makapal na humahaba ng daan-daang metro sa isang hininga. Ang mataas na temperatura ng apoy ay nakatutok kay Solangjeji. At ginamit lang ni Solangjeji ang kanyang mga galaw, kaya siya ay nahuli at magagamit lamang ang kanyang mga braso upang harangan at umiwas ng mabilis sa parehong oras. Gayunpaman, saan man siya nagtago, ang apoy ni Lausan ay sumusunod sa kanya na parang anino. Hindi nagtagal, naging itim ang magkabilang braso niya. Kinagat ni Solangjeji ang kanyang mga ngipin at nakaramdam ng matinding sakit. Kahit na ang kanyang mainit na katawan ay hindi mapigilan ang napakataas na temperatura ng apoy na ito. Labis na ipinagmamalaki ni Luosang. Ang apoy na inispray ko ay maaaring umabot sa 5,000 degrees Celsius at maaaring matunaw kahit ang pinakamalakas na materyales. Kinailangan ni Solangjeji na umatras at gumulong upang maiwasan ang pag-atake. Nang muli siyang tumingala, nasunog na ang kanyang laman at dugo. Kung hindi niya ginamit ang kanyang superpower para mabawi ang init ng apoy, nasunog na sana siya hanggang sa malutong. Lubhang kalmado ang mukha ni Solangjeji. Bilang isang asetiko, minsan siyang nagpatira pa sa mga kalsada sa bundok ng Snowy Mountains sa malamig na mga araw ng taglamig, nakasuot ng pang-isahang damit at nagpatira pa ng kanyang ulo. Ang buong katawan niya ay pinunit ng bato at tumutulo ng dugo, pero hindi man lang sumimangot. Kaya niyang tiisin ang pinsalang ito. Ngunit, sa oras na ito, ang mga pinsalang dulot ng nakamamatay na suntok ni Gulah ay medyo hindi mabata. Si Jeller ay isa ring estranghero sa reinforcement system, at naiintindihan niya ng husto ang mga kahinaan ng reinforcement system. Kahit na ang balat, mga buto, at mga kalamnan ay maaaring gawing walang kapintasan, ang mga organo ay marupok pa rin upang mapanatili ang physiological function. Ito ay walang alinlangan na nakamamatay sa isang tunggalian sa pagitan ng mga master. Si Solangjeji ay may malamig na mukha at ang mga kalamnan sa kanyang mga braso ay nakaumbok. Ang sigla at kakayahan sa pagbabagong buhay ng pinahusay na dayuhan ay nakakatakot. Ang mga pinsalang dulot ng pagkasunog ay hindi dumudugo at hindi makakaapekto sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Tinitigan ni Luosang si Solangjeji, ngunit mayroon pa ring malamaitreya ng ngiti sa kanyang mukha na nagbigay sa mga tao ng mas nakakatakot na pakiramdam. Apoy ang kanyang pangunahing paraan ng pag-atake. Bilang karagdagan, sa pagtingin sa kanyang katawan, mayroon din siyang malakas na lakas at mga kakayahan sa pagtatanggol sa malapit na labanan. Ngunit sa mga tuntunin ng purong lakas at bilis, mayroon akong ganap na kalamangan. Kung gayon, gamitin natin ang ating mga lakas at iwasan ang ating mga kahinaan. Ngunit sa sandaling ito, nagpakawala si Solangjeji ng dagundong, nadurog ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at dumiretso sa Lausan. Bago pa man siya makapagsimulang gumulong, mabilis siyang sumugod sa Luosang. Sa simula, sinasamantala mo ang distansya para gumulong at pataasin ang iyong bilis. Pero sa ganyang kataba ng katawan, mahirap magsimula, di ba? Kung hindi kita bibitawan, tingnan ko kung ano ang magagawa mo para tamaan ako. Hanggang dito lang muli mga bossing, sa mga hindi pa nag-subscribe ay mag-subscribe na po kayo dahil malaking tulong po ito sa paglago ng ating channel.